Ito tayo nagpe-prepare ng ating ulam pang tanghalian at saka pang gabi or pang hapunan. Ayan, nililinisan natin ang ating isda na nabili natin doon sa Pier 1 ng Catbalogan. Mura lang siya, hindi na natin sabihin ang halaga kasi mayroon yung mga bagay na hindi dapat sabihin natin dito sa Meta World o maging sa kabilang bahay. Ayan, nililinisan natin, kinakaliskisan, tinatanggalan ng mga dapat tanggalin toxic sa isda para hindi natin makain ang mga toxic na yan. Dapat kasi ang toxic sa buhay ng kahit sino man, maging hayop man o mapagan, dapat yung mga toxic na yan tinatanggal natin. Di ba may hugot pa rin ang inyong lingkod sa mga toxic na yan. Dapat lumalabas tayo sa ating mga comfort zone. Inilalabas din natin kung anong kaya nating gawin. O di ba? Huwag tayong mag-antay sa isang sulok na lamang kung anong darating sa atin kasi yung mga opportunity sa buhay, yung oportunidad ay hindi yan kusang lumalapit sa iyo. Dapat nag-i-effort ka rin kagaya nito. Nag-i-effort tayo para linisin yung isda at may makain tayong malinis na pagkain. O di ba? Ganyan din ang dapat gawin natin sa buhay. Huwag tayong tumunganga na lang sa isang tabi at mag-antay kung ano ang darating na mga swerte dahil ang swerte hinahanap yan, hindi yan hinihintay, di ba? May mga kahit anong gawin natin dapat may mga hugot tayo sa buhay na dapat pumapasok sa ating mga isipan at mga kaluluwa. Kung mayroon man tayong mga kaluluwa, o di ba nagdadrama na ang inyong host ngayon. Kaya sige lang maglinisan natin itong ating isda para makapag tanghalian na naman tayo dahil ito na nga malapit ng oras ng tanghalian at tayo hindi pa nakakapag-prepare pagluto. At dito pa naglilinis tayo mga kaibigan. Dapat tinatanggalan natin yan ng mga kinain nila. Dahil may mga kinain din sila na maliliit na isda, kaya atin tinatanggal yan. At may maingay pa na aso dito sa aking talagiran. Ayan nga, final na paghuhugas natin para tanggal lahat. Diba? Huwag mo lang tanggalin ang pag-asa sa buhay mo at manalig lang na palagi tayong gabayan ng may kapal sa anumang ating gagawin sa araw-araw. At ayan na nga, ready na to prito ang ating isda. Nilagyan lang natin ng mga konting pampalasa. At ayan nga, hinalo-halo natin para sumuot naman sa kanilang mga kalamnan. Pero itatransfer muna natin sa ibang lagayan para naman matanggal yung tubig niya at hindi tayo matilamsikan mamaya na ang atin itong iprito dahil nga matubig pa siya. Yan. Hindi na natin siya i-drain ng matagalan kasi nga nagugutom na tayo at ating mga alaga ay parang naglalabanan na sa loob ng ating tiyan. Kaya madalian na itong ating pagluluto ng ulam dahil gutoms na nga tayo. Gutoms na nga tayo mga kaibigan at yan na nga. Isasalin lang muna natin sa isang lagayan. At dito naman tayo nag-prepare tayo sa ating mahiwagang lutuan. Ayan pa. Pasigahin natin para madali na siya. Diba? Mga putol-putol na kahoy lang yan inilagay sa ating DIY na kaserola. Ayan, diba? Dahil kung mga buong kahoy dyan, napakakonsumo, maraming magagamit, di ba? Ganyan lang, diskarte lang sa buhay ang ating pairalin. Ayan, wag kayong mag-alala dyan. Pinainit ko lang masyado para hindi dumikit yung isda sa ating kawali, mga kaibigan. Alam nyo naman kami dito sa probinsya, pag nagluluto, unlimited kami sa mga panggatong dahil marami yan sa aming palibot, di ba? Libre na kami ng lutuan dito sa probinsya. Diskarte lang ang kailangan. Huwag kayong tatamad-tamad para hindi kayo magutom. Ayan na nga mga kaibigan, ang ating pinipritong isda at malapit na tayong makapagtanghalian yan. At nalang lalahating iluto para dire-diretso na mamayang hapunan. Parang isang lutuan na lang. At ito nga, ang inyong lingkod ipapakita ko. Naghirap din naman ako, baka akalain nyo, hindi ako ito. Tingnan nyo naman. O diba? Ang hirap ng kalagayan ng wala kang videographer at sa'yo lahat. Ayan. Sa ngalan ng ating inaasam na sana soon, sana sa dating na panahon, magkabiyaya dito tayo sa Meta World. Diba? Yan na luto na. Sa wakas makakakain na rin tayo ng tanghalian. Madami-dami din yan. Kaya panghapunan na rin na ulam yan.